Samantala, initial assessment sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa NCR at ang kanilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng klase ating tatalakayin. Kasama si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCR Police Office o NCRPO. Major Asilo, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Sir Jos and Ma'am Marge, at sa ating mga tagapanood, magandang tanghali. Yes, Major, so far, ano po ang inyong initial assessment sa seguridad sa mga lugar na nagdaos ng Independence Day celebration sa NCR? May naiulat po ba tayong anumang insidente habang ginaganap ang mga aktibidad ng Araw ng Kalayaan? So far po, sa kabila po ng mga ating mga kababayan na nagpakita ng kanilang mga hinaingay yung Araw ng Kalayaan, naging peaceful naman po ang celebration natin ng Independence Day sa iba't ibang panig po ng National Capital Region. Ang ating pong command group sa pangunguna ng aming Regional Director, si Police Major General Pirin, is nasa labas po sila ngayon para patuloy pong i-monitor kung meron pong ibang kaganapan or iba pang mga aktibidades na kailangan po nilang matutukan para po masiguro po na ang kaligtasan ng ating mga kababayan ay nandun, lalo ngayon na pinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan. Okay, Major Hazel, ilan po ang kabuuang pulis na dineploy sa buong rehiyon para tiyakin ang kaayusan? At paano po ang naging coordination ng NCRPO sa iba't ibang ahensya gaya ng mga LGUs, AFP, MMDA at iba pa? Sa kabuuan po, meron po tayong i-deploy na nasa 3,000 na personnel para po dito sa ating pagdiriwang ng Independence Day. Sa iba't iba pong lugar, meron po tayong mga nakadeploy na CDM personnel. Ganun din po, meron tayong mga covert security, meron tayong mga TMR o yung ating pong mga personnel na nakamotor para po umikot po sila para i-secure po yung ating mga kababayan na magdiriwang ng Independence Day. Ganun din po dun sa ating places of convergence, meron po tayong dineploy kasi alam po naman natin na holiday po ngayon, so may mga kababayan po talaga tayo na i-enjoy yung Araw ng Kalayaan. Kumbaga sila po ay mag-i-enjoy kasama ng kanilang mga pamilya para ensure po na yung araw na ito is mai-enjoy po ng lahat, ng ligtas po sila at makakauwi po sila ng ligtas. Major, sa mga lugar naman po na maraming tao tulad sa Rizal Park, nandiyan din po yung mga ilang mga VIPs natin. May mga adjustment po ba sa deployment at paano po natin na-manage yung crowd control? Lalo dito po yung naitala na maraming dumalo at pagdating din po sa trapiko sa mga lugar na may parada o programa. Yung ating po mga areas na ito na meron po tayong pagdiriwang, lalo po dito sa Rizal Park, is nagkaroon po tayo ng deployment ng ating mga CDM contingents para po i-ensure na yung ating po mga kababayan na magdadaos ng kanilang mga pusitipon or mga rally po at mga assemblies is ma-i-ensure po na magiging safe po yung kanilang pagdiriwang, yung kanilang pagpapakita ng kanilang mga hinaingay yung araw na to, at para po na rin yung ating mga programa is maidaos po ng matiwasay, lalong-lalo na po na nandyan nga po ang ating mahal na Pangulo. So meron po tayong mga personnel na nakadeploy bukod nga po dito sa CDM personnel na dineploy natin hindi lamang po mula sa Manila Police District, nagkaroon din po na tayo ng augmentation mula po dito sa Regional Mobile Force Battalion at iba pong distrito. Nagbigay po tayo ng mga personnel para po ensure na yun pong ating mga personnel is hindi po kukulangin kung sakali man po na kailanganin pa ng additional na tao na magbabantay at magsisecure sa ating mga kababayan. Major, kamusta po ang kalagayan naman ng mga commuters natin sa mga oras na ito, lalo na sa mga public transport terminals? Yung ating po mga kababayan naman po, makakasiguro po sila na magiging safe po sila kasi sa kabila po ng ating mga personnel na nakadeploy para po sa ating pagdiriwang ng Independence Day, meron po tayong talagang mga personnel na naka-intact po dito sa ating mga sa ating mga terminals, lalo po yung mga magbabiyahe, mga uuwi, yung mga pansamantalang uuwi ng kanilang mga probinsya, makakasiguro po sila na meron po sila mga pulis na malalapitan para magbigay ng police assistance, lalo po dito sa ating mga terminals. Ganun din po dito sa ating mga kalsada. Ngayon po nga na ini-implement na po natin yung ating mas maigting na police visibility, gaya na rin po ng utos ng ating Chief PNP. Major, ito hindi naman may iwasan to sa mga ganitong aktibidad, pero may mga naitala po ba tayong petty crimes o untoward incidents katulad ng snatching, pandurukot, pagnanakaw habang ginaganap itong mga programa? At kung sakali mabiktima yung ating mga kababayan ng ganito, ano po may papayo nyo sa kanila?
Sa ngayon po, wala pa naman po tayong reported na mga snatching kasi nga po nakakalat po talaga ang ating mga kapulisan lalo na po ngayong araw na to na alam natin na marami po tayong kababayan na nasa labas na mag-e-enjoy ng holiday. So kung meron man po ng mga biktima ng snatching, ang ating pong kapulisan ay nandyan lamang po. Kung sakali man po na wala po silang agarang makita na malapit sa kanila, maaari po silang mag-dial sa 911 at agad po silang tutugunan ng ating mga kapulisan na sa pinakamalapit na istasyon. Major, paano niyo bibigyang halaga ang kooperasyon ng publiko sa naging maayos na pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan? Malaki po yung naging part ng ating mga kababayan lalo na po ngayon kasi hindi po dahil sa kanilang suporta, hindi po tayo magkakaroon ng maganda at matiwasay na pagdiriwang ng Independence Day. Kumbaga po ang tagumpay po at ang katiwasayan ng ating community is nandun po kung nandyan po ang suporta ng ating mga kababayan kasi kung wala po sila, hindi po magiging successful kung ano man po ang mga programa na ipapatubad ng PNP. Kasi po ang layon po natin is magkaroon po tayo ng magandang koordinasyon, magandang ugnayan dito sa ating community upang yung mga programa na i-implement namin ng PNP at ng NCRPO is lalong maging matagumpay. Alright, Major, mapunta naman tayo sa usapin ng pagbubukas ng klase na magsisimula na sa Lunes. Ano naman po ang inyong mga ginagawang paghahanda sa inyong hanay? Sa ilalim po ng pamumuno ng aming Regional Director, si Police Major General Anthony Aberin, mayroon po tayong kabuang 5,344 na police personnel na i-deploy upang magbantay sa 1,206 na paaralan dito sa NCR. Layon po nito na tiyakin na ang kaligtasan ng ating mga estudyante at saka ng ating mga guro at mga magulang sa unang araw po ng pasukan sa June 16 sa Lunes. So hindi lamang po yung ating mga police makikita nila sa ating mga police assistance test na isa-set up natin malapit sa mga schools, ganun din po makikita po nila ang ating mga kapulisan sa ating mga kalsada para po sa kanilang police visibility at ganun din naman po gaya po ng sinabi ko kanina, yung ating pong 911 kung sakali pong kailangan nila ng agarang police assistance, nandyan po agad ang kanilang mga police dahil po ini-implementa natin yung ating 5-minute response team sa pangunguna po ng ating Chief PNP. Okay, Major, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan ngayong Araw ng Kalayaan. At syempre po ayon po sa mantra ng aming bagong PNP Chief, kahit na huwag na po ninyong hanapin ang mga pulis sa presinto dahil kami po ay nasa inyong mga telepono. Ibig sabihin po kung kailangan nyo ng assistance mula sa amin, pwede po nyo kaming tumawag sa 911 at sa loob ng 5 minuto kami po ay nariyan. Okay, Major, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO.